Hello, mga kamag-aral. Ako nga po pala si Roan Redor at kami ang ikalimang pangkat at ngayong araw ay ating pag-uusapan kung ano nga ba ang workshop. So ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa workshop. Ang workshop o workshop ay kinabibilangan ng mga elementong taglay ng isang pantas-aral o seminar. Bagamat ang malaking bahagi nito ay nakatuon o nakapokus lamang sa hands-on practice. Ito ay idinisenyo upang aktwal na magabayan ng tagapagsalita o tagapagpangasiwa ang mga partisipante sa pagbuo ng inaasahang output na bahagi ng pagtatalakay. Ang training or ang workshop ay isang uri ng interaktibong pagsasanay na kung saan ang mga partisipante ay sumay sa ilalim sa mga gawaing huhubog sa kanilang kasanayan sa halip na maging mga pasibong takapagkinig lamang. So, ibig sabihin na kinakailangan ng partisipasyon ng mga nanonood or yung mga partisipante sa daloy ng pagtuto. So, meron tayong dalawang uri ng workshop. Ang una ay ang general workshop at ang pangalawa naman ay ang closed workshop. So, ang ibig sabihin ng general workshop, ito ay kung saan ang gawain ay ibinibigay sa magkakaibang partisipante. So, ibig sabihin na hindi magkakapareho ang mga ginagawa ng mga partisipante sa isang workshop. Samantalang, ang closed workshop naman, ito ay kung saan ang training ay inihanda batay sa pangangailangan ng espesipikong pangkat ng tao. So, sa bawat grupo ng tao, merong mga gawain na nakabatay lamang at nakaayon sa kanilang pangangailangan. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Antoinette Empleo at ang tatalakay natin ngayong araw ay tungkol sa kakanyahan ng workshop. Ang workshop ay isang programang pang-akademiko na idinisenyo upang turuan ang mga participant ng praktikal na kasanayan, pamamaraan o ideya na maaari nilang gamitin sa kanilang trabaho o pang-araw-araw na pamumuhay. Taglay nito ang sumusunod na kakayahan. Una, binubuo ito na maliit na bilang ng mga participant upang mabigyan ng personal na atensyon at pagkakataon na sila ay mapakinggan ng tagapamahala o tagapagsalita. Pangalawa, ito ay nakadisenyo para sa mga taong pare-parehong interes o kaya ay nasa parehong sangay ng pag-aaral. Pangatlo, inihahanda ito para sa mga participant sa aktwal na karanasan at sa paksa ng talakayan. Pang-apat, hindi limitado sa isang tao ang pangangasiwa ng workshop. Maaari siyang magsama ng katulong na tagapangasiwa na makapagbibigay ng malaking suporta sa kanya para sa ikapagtatagumpay ng workshop. Ang pagkakaroon ng katulong ng tagapangasiwa ay nakabatay sa disenyo ng workshop batay sa paghahanda na isinasagawa para rito. Dadako naman tayo sa panglima kung saan ito ay kinasasangguntan ng mga aktibong participant na maaaring makaimpluwensya sa direksyon ng workshop. Ang pang-anim, impormal ang pagtalakay sa workshop na siyang kinasasangkutan ng malayang pagpapalitan ng impormasyon ng mga participant sa halip na dominasyon lamang ng ideya ng tagapagsalita o tagapangasiwa. Ang ibig sabihin lamang nito ay may magaganap na interaksyon sa pagitan ng partisipante at ng tagapagsalita. Ang pampito, limitado sa ilang sesyon ang workshop bagamat may ilan na nagpapasya na isagawa ito sa maraming sesyon. Ang panghuli, karaniwan ito nagtatapos sa presentasyon ng output na nabuo sa loob ng sesyon ng workshop. Ito ay kadalasan ginagawa ng mga partisipante para sa kanilang aktwal na kasanayan. Ngayon ay dadako naman tayo sa mga kahalagahan ng workshop. Ang gawaing ito ay maaaring makatulong ng malaki sa mga participant sa mga sumusunod na paraan. Ang unang kahalagahan ng workshop, ito ay makapagbibigay ng intensibong karanasan sa edukasyong larangan sa loob ng maiksing panahon. Ang workshop na hindi kayang ibigay kung walang sapat na oras para sa talakayan. Ito ay ang
magsasaliksik kung ano ang gagawin sa isang workshop. Ang pangalawa ay ang workshop ay magandang pagkakataon na masubukan ng participant na aktwal na gamitin ang natutunang teorya nang walang dapat na ipangamba para sa pagkakamali. Ang aktwal na presensya ng tagapangasiwa o tagapagsalita at iba pang participant sa workshop ay malaking salig upang mawala ang pangamba na magkamali sa ginagawang output sapagkat batid niya ay may taong gagabay sa kanya sa buong proseso ng pagbuo ng output. Ang pagbibigay ng feedback o mungkahi buhat sa mga tagapangasiwa o tagapagsalita ay makatutulong ng malaki sa mga participant upang maunawaan ang buong proseso ng kanyang ginagawa at nang sa ganoon ay maiwasan ang pagkakamali sa aktwal na buhay. Ito ay ang pag-share ng iyong natutunan sa isang workshop at ito ay ang pagmumungkahi sa bawat isa ng inyong natutunan sa isang workshop. Ang pangatlo naman ay pagkakataon din ng participant ay bahagi sa ibang participant ang kanyang mga ideya o metodo sa kanyang palagay ay napakahalaga. So, ito ay ang pagbibigay mo ng ideya o ng iyong karanasan o iyong nalalaman sa iyong kapwa participant sa isang workshop. Ang last ay ang workshop ay isa ring paraan upang matutunan ng participant ang kahalagahan ng pagkakaisa ng pangkat upang makabuo ng isang output. Ito ay ang pagkakaisa upang magkaroon ng magandang output at ito ay ang training para maging united ang mga tao o participant sa isang workshop. Magandang hapon sa ating lahat. Susunod na tatalakayin natin ngayon ay ang kaangkupan ng workshop. Ang workshop ay mainam gamitin, subalit hindi ito limitado sa mga sumusunod na pagkakataon. Unang-una ay pagsisimula ng isang bagong bagay. Ang workshop ay mainam na gamitin bilang paraan ng pagtuturo sa isang metodo o pamamaraan na bago pa lamang para sa nakararami. So katulad ng ipinakilala ang sistemang K-12 sa larangan ng edukasyon sa Pilipinas, ay kasabay ding umusbong ang mga bagong asignaturang mainam ituro ng eksperto o bahagi ng larangan. Bilang paghahanda, ang mga dalubguro na magtuturo ng mga bagong asignatura ay sumailalim muna sa pagsasanay at workshop bago kinaharap ang aktwal na pagtuturo. So kagaya na lamang sa larangan o sa industriya ng aktingan na mga artista ay sumailalim muna sa workshop bago isalang at bago gumawa ng mga pelikula o teleserye upang sila ay may sapat na kahandaan at preparasyon sa mismo o sa aktwal na aktingan. Gayon din ang sa pagtuturo na ang mga dalawguro ay hinahanda muna para sila ay may sapat na kahandaan at preparasyon sa kanilang aktwal na pagtuturo. Pangalawa ay ang inisyal na pagsasanay para sa mga staff at volunteers. So, ang pamamaraang ito ay maganda upang may pakilala sa epektibong pamamaraan ang mga filosofiya, metodo at tungkulin ng iyong organisasyon bago sila formal na makapasok sa nasabing organisasyon. So, pagbibigay ng workshop, sa bahaging ito ay pagbibigay din ng pagkakataon sa staff o volunteer na pag-isipang mabuti kung handa ba siyang maging bahagi ng nag-uusapang organisasyon o samahan. So dito sa inisyal na pamamaraan, dito mahahasa o dito masusubok ang kakayahan ng staff o volunteers kung siya ba ay handa na sa aktwal na preparasyon, sa aktwal na pagtuturo o sa larangan ng aktingan o siya ba ay handa na sa paggawa ng pelikula, sa pag-acting. Dito ang isang individual ay mahahasa ang kanyang kahandaan sa larangan o sa aktwal na pagtuturo. Pangatlo ay ang in-service. Sa pamamagitan ng workshop ay nababalikan ng mga participant
Ang mga kasanayang kailangan pa ng ibayong ribay at pagsasanay. So, kapag ang isang individual ay nasa isang serbisyo na, nababalikan nila ang kanilang pagsasanay na ginawa bago sila pumasok sa isang organisasyon upang mahasa ang kanilang kahandaan. So, pang-apat ay ang demonstrasyon o pakitang turo ng mga bagong konsepto. So, from the word demonstration or in English word demonstration, dito ilalahad o ipiperform ng isang individual ang kanilang naging paghahanda pagkatapos ng kanilang workshop. At dito na naman susubok at masusukat kung gaano na ba sila kahanda sa aktual na pagtuturo. Isa sa mga halimbawa nito ay mga education students na kung saan sa simula pa ng first year up to third year ay hinahasa muna sila at inahahanda bago isasalang sa tinatawag nating field study na kung saan sila ay magiging practicumer or tinatawag na mag-OJT sa aktual na pagtuturo dun sa ibang At ngayon naman, tayo ay dadako sa pagpaplano o planning. So, sa bahaging ito, iniisip ng isang speaker o yung tagapangasiwa ang mga layunin. At dito niya pinaplano ang mga gawain na tutulong sa paghubog ng mga partisipante sa paggamit ng mga layuning kaniyang isinaad o kaniyang plinano. So, maaring isaalang-alang sa pagbuo ng mga plano ang mga salik na ito. Una ay ang paksa ng pagtalakay. Pangalawa, ang partisipante. Pangatlo, bilang ng partisipantes para sa workshop. Pang-apat, oras na laan. Panglima, mga gawaing nakahanda. Pang-anim, mga kagamitan. At ang panghuli o ang pangpito ay ang presentasyon. So, ang una nating pag-uusapan sa pagpaplano, ang unang salik ay ang paksa ng pagtalakay. Ito ay isang pinaka-importante sa pagpaplano. Dahil ang mga ngasiwa, kailangan niya talagang may madami siyang alam tungkol sa paksa ng kanyang workshop na gagawin. Ito ay ang magiging buhay o magiging daloy ng talakayan. So, kung ikaw yung tagapangasiwa, mas mabuti na mas madami kang alam para tuloy-tuloy at makakaya mo yung mga tanong na maaaring itanong sa iyo ng mga partisipante. Ang paksa ng pagtalakay, ang pag-alam ng tagapangasiwa ng workshop. Kapag napapansin ng mga partisipante na madami kang alam, so magiging aktibo yung kanilang partisipasyon dahil alam nilang kaya mong sagutin ang kanilang mga katanungan. So ngayon dadako naman tayo sa pangalawang salik, ang participant. Ito rin ay mahalaga para sa tagapangasiwa ng workshop dahil kung alam mo kung kanino mo gagawin ang workshop at mas mabuti na alam mo ang kanilang edad, ang rehiyon, ang kanilang kasarian, kung ano ang propesyon para sa paggamit mo ng lingwahe, kanilang kapasidad na umunawa, karanasan, kasanayan, dahil yun ang magiging mga mahalaga para sa iyo para mas mapabuti mo ang kanilang gawain at mas mapa-define mo ang inyong mga layunin. Ngayon naman ay ating pag-uusapan ang pangatlong salik, ang bilang ng participant. Mahalaga rin ito dahil sa pagpapasya mo sa mga gawain at saan mo sila ipupesto. So, kadalasang participant ng isang workshop ay 8 hanggang 12. So, maaari mo silang hatiin sa maliit na pangpangkat para sa higit na sistematikong pasilitasyon ng workshop. So, maaaring ito ang maging pamantayan sa tamang pagpupesto ng pangkat sa loob ng isang silid-aralan.
Dahil kapag alam mo kung gaano karami, napaplano mo yun, dito ko to ilalagay, itong tao ito, dahil mas mabuti siya dito at alam ko sa grupong ito kaya niyang pangisawaan. So ganung mga salik, dapat alam mo rin na kung iilan ang inyong pagdadarausan o ang inyong partisipante sa isang workshop. So, ngayon naman ay ating pag-uusapan ang oras na inlalaan para sa workshop. So, oras na laan. Dapat kapag ikaw yung tagapangasiwa ng workshop, alam mo kung ang time limit para mas maayos mo na maisasagawa yung mga gawain batay sa oras. So, sa pagganitong paraan, mahati mo yung oras, no, na nakabatay sa mga gawain na kinakailangan para maisatupad yung workshop. So, ang maikling workshop ay karaniwang nagtatagal sa 45 hanggang 90 minuto. So, samantalang ang kainaman o medium length ay karaniwang nagtatagal sa 90 minuto hanggang 3 oras. Ang susunod naman nating salik ay ang mga gawain na kahanda. So, mahalaga na kapag ikaw yung tagapagpangasiwa ng isang workshop, ay alam mo ang variasyon ng mga gawain upang mapanatili mo ang aktibong partisipasyon ng mga partisipante. So, isa ding mahalagang salik kapag yung mga gawain na iyong inanda ay nakabatay din sa kanilang interes at pasok rin sa oras na nakalaan. So, ngayon naman ay ating pag-uusapan ang mga kagamitan. So, sa isang workshop, madami ding kagamitan ang kinakailangan. So, ikaw kapag nangangasiwa ka ng workshop, nangangailangan ka rin ng mga visual na pantulong. At mga visual ito ay maaari makapukaw ng interes ng iyong mga partisipante kasi nakikita nila na pinaghandaan mo talaga ang iyong gagawin na workshop. Kasama rin sa pagpaplano ay ang presentasyon. No? Ang pagpaplano ay kung paano ang implementasyon ng buong paghahanda. So, may mga pagkakataon na magkakaiba talaga yung aktual na presentasyon mo sa kung ihambing mo ito sa orihinal na inyong plinano. Dahil sa mga pangyayaring hindi mo inaasahan. So, bilang isang tagapangasiwa, dapat palagi kang handa sa mga posibleng mangyari at masusolusyonan mo ito ng maigi at ng mas madali. Ang una ay ang maayos na pangangasiwa o fasilitasyon ng workshop. So, ang pangangasiwa mo ng workshop ay makakabuting gamitin, no, sa halip na magturo, sa halip na sa iyo lahat yun ang galing yung impormasyon. So, tinatawag na workshop ang workshop sapagkat ang bawat kalahok ay binibigyan ng pagkakataon na gumawa ng output sa ilalim ng pangangasiwa ng tagapagsalita. So, inaasahan mo talaga na ang mga partisipante ay may magagawang output, no, maaring habang o pagkatapos ng inyong workshop. Pangalawa naman ay ang pagkakaroon ng consistency ng presentasyon at paksa ng workshop. So, hindi pwedeng dumapo ka sa ibang paksa. Dapat nakatuon lamang sa paksa na iyong plinano. At pangatlo naman ay ang direktang pagsangkot sa mga partisipant. So, tungkulin iyon ng tagapangasiwa na gawing aktibo ang mga kalahok. Sa gawaing ito sa pamamagitan ng maayos na disenyo ng workshop at implementasyon nito. So, kapag maayos yung plano mo, yung mga gawain at nakasaad na yon at alam mo na yung mga ibang salik, yung mga oras, so, mas mapapabuti mo pa ang proseso ng iyong implementasyon. At ang pang-apat naman ay ang paglalagay ng variasyon sa mga nakahanay na gawain para sa workshop. So, gaya ng sinabi ko dati, dapat talaga na may variasyon ang iyong mga gawain para makapukaw ng interes sa inyong mga partisipante. Hindi yung dito ka lamang nakatuon at paulit-ulit lamang ginagawa nila iyon. Sa pamagitan din nun, mas marami pa silang matututunan at hindi magiging boring yung workshop mo. So, iyon lamang ang tungkol sa pagpaplano. Ngayon, ay tadako naman tayo sa susunod na paksa.
So para sa paghahanda, tinutukoy ng buong proseso ng pagpaplano kung paano isasagawa ang workshop, samantalang ang paghahanda o preparation naman ay tumutukoy sa logistics o pasisiguro na ang lahat ng kailangan at koordinasyon ng isasagawang workshop ay nasa ayos at matatagumpayan. Kasama sa paghahanda ang mga sumusunod. Una, paghahanda sa lugar na pagdarausan ng workshop, tulad ng upuan, lamesa, supply ng kuryente at multimedia. Pangalawa, kagamitan na kailangan sa aktual na workshop, tulad ng papel, panulat, kopya ng handout at iba pa. At ang pangatlo, pagkain para sa participant at inanyahang tagapagsalita o tagapangasiwa. Pang-apat, dokumentasyon. At pang-lima naman ay ang evaluasyon. So ano nga ba ang kahalagahan ng pagbabudget? Napakahalaga ng sistema ng pagbabudget sa usapin ng konferensya sapagkat sa budget nakasalalay ang buong implementasyon ng proyekto. Kung walang sapat na budget, mahihirapan ang komite na isakatuparan ang plano. Maaaring isaalang-alang ng mga namamahala sa conference ang sumusunod sa paggawa ng budget para sa mga gawain. Una, lugar na pagdarausan. Pangalawa ay ang akomodasyon para sa mga participant at mga tagapagsalita. At sa pangatlo naman ay ang transportasyon. Pang-apat ay ang bayad para sa tagapagsalita. At ikalima ay ang promosyon. At sa panghuli naman ay bayad para sa mga namahala. Komunikasyon gamit ang teknolohiya. Kasabay ng pagbabago o pag-unlad ng mundo ay ang pagbabago sa metodo o pamamaraan ng pakikipag-usap ng tao sa isa't isa. Naging higit na madali sa ngayon ang proseso ng paghahatid ng mensahe at pagtanggap ng mensahe gamit ang telepono, email, text messaging at iba pa. Malaki ang epekto ng teknolohiya sa komunikasyon dahil dito mas napapadali ang paghahatid ng mensahe kahit nasa malayo ang papapadalhan nito o padadalhan nito. Kapag mahina ang komunikasyon, maaaring magkaroon ng agwat ang dalawang tao. Ngunit sa makabagong teknolohiya, napapadala nito ng maayos ang mga mensahe ng bawat isa. Dadako naman tayo ngayon sa pangatlong proseso sa pagbuo ng workshop. Ito ang implementasyon. So matapos nang maisigawa ang pagpaplano at paghahanda, ngayon ay dapat nating harapin ang aktual na pagsagawa ng workshop. Ito ay may tatlong mahalagang bahagi, ang panimula, nilalaman at ang wakas. Maisasagawa ang bagay na ito sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, panimula. Pangalawa, nilalaman. At pangatlo, ang wakas. Kasama sa panimulang implementasyon ng workshop ang oras kung saan ang mga participant o partisipante ang unang humakbang sa bulwagan kung saan magaganap ang workshop hanggang sa pagtalakay sa unang paksa. Mahalaga ang bahaging ito ng implementasyon sapagkat ito ang magbibigay tono sa maaaring maganap sa kabuuan ng workshop. Narito ang mga iilang hakbang upang matamo ang magandang panimula. Una, espasyo para sa workshop. Dapat lahat ng participant ay komportable at hindi magsisiksikan. Hindi gaanong kalaki at hindi rin gaanong kaliit ang espasyo na pagdadarausan ng workshop. Importanteng maayos nilang maintindihan ang mga talakayan at malaya silang makagalaw o makaupo man lang sa kanilang pwesto. Ang pangalawa, ang paglalagay ng musika sa mga panahon na hindi pa lahat ng partisipante ang nagsidatingan. Isa rin ito sa mga paraan sa pagbibigay alam sa dadalo na ang gaganaping workshop o pagpupulong ay malapit nang magsimula. Ang pangatlo naman ay ang pagbati sa mga panauhin. Mahalaga ang pagbati at pag-asikaso sa mga panauhin sapagkat ito'y sumisimbolo rin sa inyong pagpapasalamat at malugod ng pagtanggap sa kanilang presensya. Ngayon ay dadako naman tayo sa nilalaman.
Ang eksekusyon ng nilalaman ng workshop ay nakabatay sa paraan ng pagkahanda na ginawa para dito. Ang mga sumusunod ay ilang mungkahi upang mapagtagumpayan ng tagapangasiwa o tagapagsalita ang kanyang nais na pamamaraan upang mas maayos ang daloy ng workshop. Una, panatilihin ang pagsubaybay sa oras. Ito ay upang makaagapay sa mahahalagang pagtalakay na kailangan sa kabuuan ng workshop. Tandaan na may nakalaang oras para sa workshop, kaya dapat nasubaybayan mo ang daloy ng bawat paksa at gawain alinsunod sa nakatakdang oras para dito. Sa ganitong paraan, mas mabibigyan ng diin at hustisya ang pinakasentro o main point ng nilalaman ng workshop. Ang ikalawa naman ay ang pag-akma ng presentasyon sa nilalaman at pilosopiya ng workshop. Nararapat lamang na maipakita ng tagapagsalita ang kanyang sariling paniniwala sa prinsipyo ng kanyang pagtalakay sa pamamagitan ng aktwal na paggamit nito. Ibig sabihin, mahirap at hindi magiging epektibo ang workshop kung ang tagapagsalita ay walang kakayahang gawin ang kanyang pagtalakay sa aktwal na buhay. Halimbawa na lamang, kung ikaw ay tagapangasiwa o tagapagsalita ng workshop patungkol sa paggawa ng epektibong application letter para sa trabaho, hindi magiging epektibo ang iyong talakayan kung ikaw mismo ay hindi marunong gumawa nito. Ang pangatlo, magkaroon ng baryasyon sa presentasyon ng nilalaman ng workshop upang mapanatili ang partisipasyon ng mga participant at maipakita ang iba't ibang estilo na kung saan ang tao ay maaaring matuto. Sa bandang ito ng nilalaman ng workshop, ang tagapagsalita ay pwedeng gumamit ng mga iba't ibang estilo sa talakayan upang mas maunawaan at maintindihan ng mga participant ang sentro o ang tema ng workshop. Ang pang-apat, gawing kaiga-igaya o masaya ang mga gawain na isasama sa workshop. Sa banda rin ito, hindi dapat ipinagbaliwala ang totoong nilalaman ng workshop kahit pa may pagpapatawa o humor na isasali sa talakayan. Ang panglima, hikayatin ang mga participant na iugnay ang nilalaman ng workshop sa katotohanan ng buhay. So isa sa kahalagahan ng workshop ay ang pagpaunlad ng mga kasanayan at kaalaman ng mga participant. So sa pagsimula pa lang ng workshop, bilang isang tagapagsalita ay nahihikayat muna ang mga participant na maiugnay ang kanilang bagong kaalaman sa totoong buhay. Ang panghuli ay ang paglaan ng ilang oras o sandali para magkaroon ng pagmuni-muni at talakayan sa lahat ng gawain kasama sa workshop. So sa banda ring ito ay magkakaroon ng reflective questioning ang mga participants sa kanilang mga sarili tungkol sa kanilang mga nakalap na bagong impormasyon, kaalaman at sa mga kasanayan na kanilang natutunan na pwede nilang magamit sa totoong buhay. At ngayon, dadako na tayo sa panghuling proseso sa pagbuo ng workshop, ang wakas. So ang wakas ay isa rin sa pinakamahalagang proseso sa pagbuo ng workshop sapagkat sa bahaging ito ay nabibigyan ng pagkakataon ang mga tagapangasiwa o tagapagsalita na tuldukan kung ano man ang nasimulan. Sa bahagi ring ito, nabibigyan ng mga pagkakataon ang mga partisipante na magbigay ng mga pahabol na tanong, mga mungkahi, mga puna sa daloy sa kabuuan ng workshop. Ang mga sumusunod ay maaaring gawin sa wakas na proseso sa pagbuo ng workshop. Una, paglalahad. Pangalawa, review sa mga agenda o layunin sa workshop. Pangatlo, balikan ang mga inaasahan ng mga participants sa workshop. Pang-apat, ay ang pagbigay ng pagkakataon sa mga partisipante na magbigay ng kanilang sariling paglalahad sa naganap sa workshop. At panglima ay ang paghingi ng mga reaksyon o opinyon hinggil sa idea, pamamaraan o metodo na ginamit sa presentasyon. So ngayon, tatalakayin naman natin kung ano ang konferensya o conference at kung ano-ano ang mga mungkahing hakbang sa pagbuo nito.
So ano nga ba ang konferensya o conference? Ang konferensya o conference ay tumutukoy sa isang formal na pagpupulong na kung saan ang mga kasali o participant ay binibigyan ng pagkakataon na makapagbigay ng kani-kanilang pagtalakay sa iba't ibang paksa. Ito ay maaaring ganapin sa iba't ibang larangan at hindi naman kailangan na palaging nakasentro ito sa larangan ng akademya. Maaaring magkaroon ng konferensya ang mga doktor, abogado, mga mamahayag at iba pa. Ang konferensya naman ay mayroong higit na malawak na delegado kung ihahambing sa simposium. Ang pagplano sa pagkakaroon ng konferensya ay isang gawaing hindi madaling isakatuparan kung isaalang-alang ang lawak ng sakop ng pagtalakay sa mga usaping nakapaloob dito. Bagamat, maaaring pagbatayan ang mga sumusunod na mungkahing hakbang sa pagbuo ng konferensya. Ito ang mga mungkahing hakbang sa pagbuo ng isang konferensya. Una ay pagpasya sa tema, pangalawa magpasya sa mga maaaring makasama sa pangkat, pangatlo ay ihanda ang plano para sa budget at mga paggugulan nito. Sa pang-apat ay ang paghahanap ng sponsor na makakatulong para sa mga gastusin ng gawain. So of course hindi talaga natin kayang akuin lahat ng gastusin. So we need to find someone who could support us financially sa ating gagawin na conference. At panglima ay ang pagpapasya para sa araw at lugar na pagdarausan ng gawain. So ang pagplano kung anong araw at kung saan gaganapin. Pang-anim ay ang pagpasya para sa mga ngasiwa ng pagkain. Pang-pito ay ang pagpili ng mga tagapagsalita o speaker. At pang-walo ay ang pagpapatala at promosyon. So, ang mga nabanggit ay ang mga mungkahi sa pagbuo ng conference o konferensya. Ngayon atin namang tatalakayin ang istruktura na mamamahala sa mahalagang aspeto ng konferensya. Ang pagbuo ng isang konferensya ay hindi kakayaning isa katuparan ng isang individual lamang. Kailangan niya ng makatutulong mula sa pagbuo ng konsepto, logistics, at aktual na implementasyon ng plano. Kailangan niya ng mga taong may puso na maisa sa katuparan ang mga espesipikong gawain na nakalaan para sa kanya. Kaya, maaaring gumawa ng istruktura upang siyang mamahala sa mahahalagang aspeto ng konferensya. Unang-una ay ang komite para sa pagpaplano. Ito ay tinatawag din natin sa Ingles na ang planner. So, ang komite na ito ang siyang mamamahala sa pagbuo ng konsepto ng konferensya, pagtukoy sa mga tema, sa mga tagapagsalita, daloy ng programa, lugar at oras ng gawain. So, ang komiteng ito ang siyang nagpaplano ng lahat ng daloy ng aktibidad, ang daloy ng konferensya. Siya ang ugat at puntulo ng tinatawag nating konferensya. Pangalawa ay ang komite para sa administrasyon. So from the word administration, so sa komiteng ito nakaatang ang budget para sa gawain, mga rehistrasyon, pagbebenta ng tiket, pagtanggap ng mga katanungang may kaugnayan sa gawain ito. So tinatawag nating administration, ang siyang kumukontrol, ang siyang nagmamaneho o tinatawag natin sa English na in charge sa pagbabudget, pagbebenta ng mga tiket at iba't iba pang pagtanggap ng mga katanungang may kaugnayan sa gawaing konferensya. So sila ang in charge sa lahat. Pangatlo ay ang komite para sa promotion ng gawain. So sa kanila nakasalalay ang pagpapakilala sa publiko ng napakahalagang gawain na ito. Maaaring isaalang-alang ang paggamit ng lahat ng plataforma ng social media katulad na lamang ng Facebook, Twitter, Instagram at iba pa. Maaari ring pag-ibayuhin ang paggamit ng website para rito. So, sa komite para sa promotion, sila ang nagmamarket, sila ang nag-i-introduce sa publiko patungkol sa
gawaing konferensya. Dito, mas makikilala ng publiko ang patungkol sa gawain ito sapagkat sila ang nagpapakilala sa publiko at maipapakilala ito sa pamamagitan ng plataforma ng social media katulad na lamang ng Facebook, Twitter, na kung saan marami ang gumagamit at malaki ang posibilidad na malaking porsyento ng publiko ang makakakita patungkol sa gawaing ito. Pang-apat ay ang komite para sa mga namamahala sa sponsor. So, dahil sa bigat ng gawaing ito sa larangan ng gastusin, mahalaga na magtalaga ng isang pangkat na mamamahala sa paghahanap ng mga sponsor na magkatutulong upang mapagkunan ng mga gastusin sa pangangailangan ng konferensya. So, sa paggawa ng aktibidad na ito ay napakahalaga talaga ng mga gastusin. Kaya naman ang komiteng ito ang siyang namamahala upang humanap ng mga sponsor na siyang tutulong upang may karagdagang mapagkukunan ng mga gastusin para sa pangangailangan ng konferensya. Panglima ay komite para sa dokumentasyon. Ang paglalagay ng komite para sa dokumentasyon ay mahalaga upang masiguro na ang lahat ng papel o mahahalagang dokumento at kaugnay na bagay ay nasa ayos at maaaring balikan kung sakali man ay may mga isyu na lumabas. So ano nga ba ang kahalagahan ng pagbabudget? Napakahalaga ng sistema ng pagbabudget sa usapin ng konferensya sapagkat sa budget nakasalalay ang buong implementasyon ng proyekto. Kung walang sapat na budget, mahihirapan ang komite
na isakataparan ang plano. Maaring isaalang-alang ng mga namamahala sa conference ang sumusunod sa paggawa ng budget para sa mga gawain. Una, lugar na pagdarausan. Pangalawa ay ang akomodasyon para sa mga participant at mga tagapagsalita. At sa pangatlo naman ay ang transportasyon. Pang-apat ay ang bayad para sa tagapagsalita. At ikalima ay ang promosyon. At sa panghuli naman ay bayad para sa mga namahala. Araw at lugar na pagdadarausan ng komperensya ay esensyal din dahil sa mga sumusunod na bagay. Una, kapag dapat ay pumili ka ng petsa ay hindi ito salungat o kasabay sa mga schedule na malaga o mga mahalagang okasyon sa lugar na yung pagdadarausan, kagaya ng fiesta, no, o mga festival. Pangalawa, huwag ilagay sa petsa na kung saan ang mga inasahang participant ay nasa bakasyon, katulad ng huling araw ng isang linggo at panahon ng tag-init. Sa pagpili naman ng lugar ng pagdarausan ng gawain, maaring tignan ang mga sumusunod na konsiderasyon. Una ay ang sukat. Dapat alam mo bilang tagapangasiwa kung ano yung sukat ng lugar dahil sa mga kagamitan na iyong kakailanganin. Pangalawa ay ang lokasyon. Pangatlo ang kapaligiran. Pang-apat ang pasilidad. Panglima, akomodasyon. Pang-anim, pagkain, transportasyon, aspeto teknikal. So lahat ng ito ay esensyal upang mas maging epektibo ang inyong konferensya at upang rin maging mas handa ka, kasi alam mo kung ano ang specific na location, ano yung mga kagamitan na available at ano yung mga pagkukulang na pwede mo pang mapunan. So, isa sa mga kritikal na aspeto ng komperensya ay ang pagpili ng mga tagapagsalita, sapagkat ito ang magiging pamantayan ng mga partisipant sa kanilang desisyon na pakikilahok sa gawin. So, habang napaplano ka sa komperensya, mahalaga na talaga na ang iyong mga tagapagsalita ay mahusay at may alam sa paksa. Dahil yung mga partisipante, of course, mas pipiliin nilang lumahok sa komperensya na alam nila yung speaker or yung tagapagsalita ay madaming alam at mahusay sa larangan na gagawin. Susunod, ating tatalakayin ang iba pang halimbawa ng gawaing kinasangkutan ng komunikasyon. Ang taunang pangkalahatang pagpupulong o tinatawag natin sa Ingles na Annual General Meeting, ito ay pagpupulong ng mga shareholder ng isang korporasyon kung saan ang bawat isa ay binibigyan ng pagkakataon na alamin sa mga board o directors o board of trustees kung ano ang progreso ng organisasyon. Sa pagkakataon ding ito, karaniwang ginaganap ang eleksyon para sa mga bagong board of directors. Una ay ang conclave. Ang conclave ay karaniwang iniugnay sa eleksyon ng bagong Santo Papa. Subalit hindi ito nangangahulugan na ito ay para lamang sa okasyong ito. Maaaring din gamitin ang conclave sa mga sekretong pag-uusap o closed-door meetings na kinasasangkutan ng mga individual na makapangyarihan at maimpluwensya. So from the word conclave or tinatawag in other terms of private meeting, kung saan binubuo lamang ito ng maliit na miyembro ng mga tao sa isang asosasyon. Pangalawa ay ang galas. Ang galas ay tumutukoy sa glamorosong okasyon na kinabibilangan ng malalaking hapunang piging o ang dinner party na may kasamang kasiyahan at gawad ng parangal. Ang kasuotan ng mga kalahok ay formal at magarbo. Pangatlo ay ang tinatawag nating bangkete or banquets. Ang bangkete ay kalahok at lugar na katulad din ng galas sa antas ng pananamit ng mga tao pagdadarosan nito. Ito ay piging na
karaniwang inihahanda ng malaking kumpanya para iangat ang moralidad ng kanilang mga manggagawa. Pang-apat ay ang paglulunsad ng mga produkto or product launching. May mga industriya na isinasagawa ang malawakang paglulunsad ng kanilang mga produkto upang makakuha ng mataas na antas na pagkilala ang kanilang mga produkto. Karaniwan silang nagbibigay ng mga halimbawa o sample ng mga produkto na kanilang ipinakikilala. Panglima ay ang pabilog na talakayan or round table discussion. Ang bilog na hapag ay naglalarawan ng pagkakapantay-pantay ng mga participant sa gawaing ito. Bawat isa sa kanila ay may kanilang karapatan na mapakinggan at maging bahagi ng pagtalakay, bagamat mayroong isang pangunahing tagapagsalita or keynote speaker. Sa breakout session, ito ay bahagi ng isang malaking konferensya na dinisenyo o inaayos upang gumawa ng mas maliit na pangkat na laan lamang para sa mga individual na nais makibahagi sa mga espesipikong pagtatalakay sa sesyon na ito. Susunod ay ang press conference. Ang press conference ay inorganisa o binubuo ng isang tao laman ng mga balita upang linawin ang usapin hinggil sa kanya. Magbigay ng tiyak na impormasyon at bigyan ng pagkakataon ng media na makapagbigay ng mga kaugnay na katanungan sa usapin hinggil sa kanya. Panayam o interview. Ito ay formal na pakikipag-usap ng isang tao sa iba pang tao upang makakuha ng mga kinakailangang impormasyon para sa espesipikong layunin katulad ng pangangalap ng balita at paghahanap ng posibleng empleyado sa isang kumpanya. So ngayon, tatalakayin naman natin ang pagsasagawa ng panayam o interview. Sa pagsasagawa ng isang panayam o interview ay maaring isaalang-alang ng taong magsasagawa ng pakikipanayam ang mga susunod na mungkahi. Ano ito? At ito ay ang pagsusuot ng formal na kasuotan. Pangalawa, pagiging maaga sa aktwal na oras na pinag-usapan para sa pakikipanayam. Pangtatlo, pagpapakita ng pagiging magalang sa pakikitungo sa kapapanayamin. Pang-apat ay ang pagbibigay ng respeto sa taong kapapanayamin. Panglima, isaalang-alang ang di-verbal na komunikasyon kaagapay ng verbal na pakikipag-usap. Pang-anim ay ang humingi ng pahintulot sa pagsipi o quote. Pangpito ay tiyakin ang kredensyal sa kapapanayamin. Pangwalo ay ang tapusin ang panayam sa oras na itinakda para rito. At ang pangsyam ay magpasalamat pagkatapos. So, ang mga nabanggit ay ang mga mungkahi sa pagsasagawa ng panayam o interview na dapat talaga nating sundin upang mas maging maganda at mahusay ang ating panayam o interview. Ano nga ba ang small group communication? Ayon kay Tubbs noong 2012, sa kaniyang aklat na ang komunikasyon ay kinasasangkutan ng tatlo o higit pang kasapi ng pangkat na ang layunin ay maimpluwensyahan ang iba gamit ang verbal o di-verbal na komunikasyon. Ang antas ng komunikasyon sa mga kasangkot dito ay higit na mas mababa kumpara sa interpersonal na komunikasyon. Ang komunikasyon sa maliit ng pangkat ay karaniwang makikita sa simbahan, palengke, o umpukan. So ngayon naman ay ating pag-uusapan ang pampublikong komunikasyon o public communication. Ito ay isang konteksto ng gawain ng komunikasyon na nangangailangan ng paghahanda dahil sa formal nitong kakanyahan na kung ikumpara sa komunikasyon sa isang maliit na pangkat or small group communication ay hindi natataglay nito. So karaniwan ito ay ginaganap sa mga pampublikong lugar katulad ng bulwagan, silid-aralan, ballrooms at iba pa. So hindi ito katulad ng small group discussion na kung saan maaari mong gamitin yung mga maliit lang yung
kanang ginakailangan. Maliit lang yung halaga na kinakailangan ng mga tao. So, maaari ka rin gumamit ng mga di-verbal at verbal na komunikasyon. So, dapat talaga ipagdaan pa dito yung formal na komunikasyon. So, halimbawa ba nito ay yung naimbentahan ka na gumawa ng isang speech sa isang formal na okasyon. Komunikasyon gamit ang teknolohiya. Kasabay ng pagbabago o pag-unlad ng mundo ay ang pagbabago sa metodo o pamamaraan ng pakikipag-usap ng tao sa isa't isa. Naging higit na madali sa ngayon ang proseso ng paghahatid ng mensahe at pagtanggap ng mensahe gamit ang telepono, email, text messaging at iba pa. Malaki ang epekto ng teknolohiya sa komunikasyon dahil dito mas napapadali ang paghahatid ng mensahe kahit nasa malayo ang papapadalhan nito o padadalhan nito. Kapag mahina ang komunikasyon, maaaring magkaroon ng agwat ang dalawang tao. Ngunit sa makabagong teknolohiya, napapadala nito ng maayos ang mga mensahe ng bawat isa.